Letter A, it is used to refer God Himself. Translation of Adonai. And Otron ko, itong curious, ginagamit niya itong tutulong nga bagay, tutulong nga pamagi. So maringani kita Lord, the meaning of the word Lord, it is referred to God Himself. Ibig sabihin, tumawag nga ni kita itong Lord, itong Diyos, tinatawag natin iya. Diyos, ito naka-register, ito na ito na nahuna. Diyos, ito na ito tinatawag. Dari labas-labas ako nino. Sumaringan kita ito natin prayer, Lord, please grant us itong so and so. Or Lord, please give us the wisdom. Lord, ibig sabihin indicating, tinatawag, igikupunteriya, itong point niya, itong aton Lord. Tinatawag natin ito natin Diyos. Maarama ka mo nga, ginamit ini nga Lord, especially itong in replacement itong word niya, Yahweh. Which means, hindi dahil Hebrew or hindi dahil Jewish tradition, Yahweh is directly annotated or ibig sabihin, directly meaning niya God. Na nag-himohan nga tanan. Na nagtugothan nga tanan. Kung mapapansin natin din ito niya aton mga kasangkayan ng mga Islam, pag magtawag ira in mga words, Allah, kung gano'ng kabukat itong era pakaintindi, itong pagtawag ng Allah, pagtawag itong Yahweh, pagtawag itong tanan niya, ngaran itong Ginoo, asya ini itong era ginunahuna. So makikita natin nila, the person and the work of Christ, Jesus Christ tinawag many times dahil itong Greek, especially dahil itong New Testament, curious Lord, which means ginre-refer niya as God Himself. So makikita natin nila, who is God? Hindi ba talaga itong Diyos? Atong basis, who is God? Bible, divine nature, which means Jesus Christ, tinawag niya ng Lord itong mga disciples, which means He is God Himself. Jesus Christ. Nakuha niya? God Himself. Kaduha, tutulong nga gamit 3 ways, ano? 3 ways. Itiya gamit. Okay? Kaduha, translation po iya itong the word Adonai. Ano? Adonai. So, usahin niya nga pamaagi, kundiin respectful. Kaya ano daw na importante niya? Sugad ba ito natin kuan? Sugad ba ito natin pakikistorya ito mga dumarag ko ang mga tao? Di man lakit na nasa ringa, hindi daw. Di rin man lakit na nasa ringa, mana, may dapat toyo ay. Naging ko ka natin, tinatawag natin hira, may level natin tinatawag hira, ma'am, sir, ano? Ini nga Lord, ginagamit niya ito, kamalyo itong Adonai. Kasi itong Adonai, big word naman niya, dako naman niya ang puno. So, kung di ba ito sa Old Testament na Hudyo, pag kumamit ka na nga nito ng Adonai, nangungurog na hera. Nangungurog na itong hera. Kaya ini, ang God na mismo ang iya. Ang God nga ginmamando hera nga pumatay, hindi mo katao. Ang God nga napatay ng bata, sigurang makakasala na hingguti, patay agad. So, galit ka po at tunira inagihan mo ng panahon. Sanglit din niya basta-basta pwede magyakan. Ini. Kaya ini yung mga pulong,
importante ay era, special na era. Di rin dapat nga magaan na itong pagpaano, wari-wari na. So, instead, gamagya ka nila itong Adonai, nagaya ka nila, hey, Lord. Ano? Asya ito ni tiyat meaning. Ano? So, asya ito yung way kung paano, respectfully, tinatawag other, ano ba, maibala. Di rin lang nila basta-basta magamit ng word Adonai. Respectfully, ginagamit nila, kabalyo ito, word Adonai is, Lord. Asya ito niya meaning nila ito, New Testament. No? Lord. Who is our Lord? Who is God? The name of our Lord, makikita natin nila, no? Jesus Christ. Okay? Nakaniya. And another is, 3 ways, ginagamit itong yung word Lord, a human title for honor. Ibig sabihin, sugat-sugat niya itong pagtawag, itong sir, or pagtawag itong master. So, tumawag nga ni kita sa ano panahon. So, meron nga ni kita, ito isa nga alipin, o kaya po, isa nga alipin, isa nga slave. Tinatawag ko ito, may tagadaha ako ni master. Master, yung tagadaha ako, Lord. He is my Lord. So, Jesus Christ, makikita natin din nga. In the New Testament, tinawag yan Lord in 3 ways. Tulong ko maagi. At times, it's just, sometimes, sending pagiging polite lang. Polite, ibig sabihin nga respectful, nga wala, polite. Ano nga wari-wari polite? Pag-ano po? Polite, diri po. Itong polite, yung ganing may respeto ba? Polite way, yan nga diri offensive. Diri masyado kapuan. Masari ka, oy, manang, dito daw. Diri. Ito may respeto, itong polite. Oo. May paggalang, yes. Other times, asya tiya. Pero, haibang akoan, other times, di what? Nagpapakita tiya itong ano? Itong God. Which means, nagpapakita itong gahom, ngan, authority. Itong Diyos. Itong kinabuhi. Okay? But most importantly, there are moments where itong meaning, pinaka-importante, may talagang mga panahon, itong meaning talaga itong Lord is God Himself. So, amo ito, Jesus Christ, tinawag itiya. Ito yung tutulong nga kumali. Anong pinaka-importante? Ini. So, that is the word curious. That is the word curious. Paano yan? O tronco, the meaning of the word Lord. In Greek, curious. Tutulong nga pamaagi na kung diin tinawag Jesus Christ the Lord. Letter A, gintawag ni Jesus the Lord kay pagtawag nira, iya mismo ang Diyos. Ikaduha, gintawag nira Jesus Christ the Lord in a respectful way of exchange ba? Kabalyo ba itong the word Adonai? Lord. Isa lang ang Opo, isa lang po itong sigmund. It is a respectful, polite way. And minsan tinawag Jesus Christ the Lord. Paghatag na ito, polite. Siya, master. Ano? Ang point ko niya, ibig sabihin. Okay? Makadikita ito, makadikita ito halarong na panagduan. Okay? Reason ko na niya, ha? Now, madahil kita ito mas mahalarong nga panagduan. Makadikita hini. Mapapansin niyo nga Jesus Christ, who is God, kunino itong Diyos, may daniya duduwa nga nature. Ano? Di dahil ito natin gintutuuhan, di dahil ito natin mga doktrina, makikita natin nila, yung gintutuuhan natin, di dahil ito natin simbahan itong Ginoo. Ngayon, Jesus Christ, 100% Diyos siya, ngayon 100% tao niya.
Ano? Ito nga man hindi nga doktrina. The name of this doctrine is doctrine of two natures. Siya itong name. Technical name na niya. Ano? Technical name. Among gida itong nag-aaral itong pulong itong Ginoo. Siya ba itong natong gibugon? Nag-aaral kita itong pulong Ginoo. Siya itong technical name niya. So, the doctrine of two natures. So, makikita natin nila nga usa nga simbahan dito sa New Testament. Okay? The Council of Chalcedon. Ano ito ibig sabihin ng AD? Ano Domini ibig sabihin after the death of the dead? Yes. 451 years kahumanhan, kamatay ni Jesus Christ. Mapapansin niyo, the Council of Chalcedon, isang simbahan, yung makikita natin, totoo. Totoohan niya. Which means, kaparehos bahaton, na dapat kita mahibaro ng toohan natin, nga, ni Jesus Christ, 100% Diyos, 100% nga tao. Dere it pwede masaring Jesus Christ, 50% Diyos, 50% katao. Yan na, magkakamaydaan ni yung confusion sa iyong nauna. Paano daw la itong usang tao 100% liwat nga Diyos? O paano masisiring natin nga itong Diyos 100% nga tao? Di na nagkakagulo. Di na sinisiring ni Pastor Richel na nagkagulo na ang lahat noong nagpakilala si Jesus Christ nga Diyos. Kay kunwari Jesus Christ pagpakilala nga Diyos, itong tao, waray problema. Natural lang ang matawag ha Ginoo nga Diyos. Pero kay nagsulot na itong lawas itong tao. Kita man yung pagkong nagpakatao, daw mo malagay pa na kita niya nagpakatao, daw mo malagay pa na Siyempre. Kita na po sumatiya na niya ang Pinoy. Siyempre, kay diri nga tanan nga tao tinaganhin kaintindihan itong Ginoo nga makaintindi kumuo ka iya. So, good iton especially siring pa dito itong Book of Genesis chapter 3:15. Yan, di ba? And seed and woman ma-experience niya itong kakurian, which is si Jesus Christ, itong church. Yan itong magpapakuri itong seed and diablo, which is ang relihiyon. Ang mga tao nga di rin matuo. So, may makontra talaga. Bisbisan mismo ang Diyos. Masaring, oy, ako'y Ginoo. Di rin matuo. Mga tao ay design na talaga ito sa Ginoo. So, maupay po tiya na naiintindihan natin yan ang atak na pala na bisan nila ang Diyos mismo naka-experience siya ito diri pagtuo kayo ng mga tao. E diri man nga tao pinili. Yes. So, balik kita. Kailan kita itong the Council of Chalcedon. Ini nga simbahan mas simpleng pakaintindi. Ini nga simbahan kaparehas naton. Ini nga simbahan na mention din sa Bible na nato hirang 100%. Diri la 50 ha. Bali pwede ang 50% God, 50% yeah. 100% God, 100% tao ni Jesus Christ. Ano itong iya technical na term? Doctrine of two nature. Ano itong nga nature? Divine and human nature. Okay? Parado. Okay. Makadikit tayo itong mga arguments. Kay gagamitan natin ito natin critical thinking. Yan na. Diri nga tanan to sa ring pa ni Sister Angie. Diri nga tanan na tuo. Nahiya Diyos. Diri nga tanan na to hini nga 100% iya nga Diyos, 100% iya nga tao. Okay? Some people
May mga tao nga nag-try hira pag-explain tungkol kan Jesus Christ. Nasing hira nga, some said he was just a good man who was really close to God. So, iti ba nga tao natuod, especially ito natin mga kasangkayan ng mga Islam, natuod niya, usalit niya nga tao, isuruh kila, ihara di ila, close la talaga yung Diyos. Eh di ba, iti ang pagtukan Jesus Christ, usala nga, propeta ni Allah. So, ibig sabihin, propeta ka nga ni Allah, so, kagod na Ginoo. Sa teritotoan. Iti baliwat, natuod hira nga Jesus Christ, usala hiya nga, giupay nga teacher. Giupay lang ang manurugdo. Okay? Ngan, usa nga tao, or usa nga tao nga kuan ba nga, puno-punuan na itong Espiritu itong Diyos. Kasi tira pagtukan Jesus Christ. Ano? Pero leti itong usang pastor, usang nga padi. Nya, sobra talaga, puno-punuan itong Espiritu itong mga Espiritu niya. Kada gudahi, Ginoo. Siya tira pagtukan Jesus Christ. Iti baliwan, ano? Iti baliwan, hindi dinay talaga nila. Hindi dinay talaga nila itong Diyos. Diri talaga tiya Diyos, diri talaga tiya man na exist. Na iti pa nga hindi na tawag niya kay Jesus Christ sa buhay. Doon na wala, ano? Dahil wala tiragin pagtukan. Importante kasi natin na ibaruan nga, anon una, natuod na hira nga mapaiya nga tao nga close na iya Ginoo. Ano pa tira ibang tinutuan sa iya nga teacher la nga puno-punoan hin Espiritu ng Ginoo. At iba na anong karaganotohan, diri hira na doon. Ni Jesus Christ Diyos. Pero itong simbahan itong Ginoo, nag-tukdaw. Kinaptan ini nga doktrina, inasiring, diri Jesus Christ katunga Diyos, diri Jesus Christ katunga tao. He is fully, 100%, both na duha, united in one person. Which means, hindi nga duha, fully united, dahil ito sa tao, Jesus Christ. Ano? Ito natin tinutuhan, ha? Ito natin tinutuhan. Okay, ano itong mga challenges hindi nga doktrina? Kita natin. In the early 1700s. Okay, ganyan ha? 1700s. Asya po ini nga panahon, nag-aaral kita itong history ha, history class na kita. Asya ini tinatawag na Age of Reason. Ini nga Age of Reason, asya po ini nga panahon yung tao nagtikang na pag-question itong mga butang-butang. Asya yung mga panahon kung diin, gipapakianan na mismo itong tao, ano ba talaga ako? May ba Diyos? Sino ba talaga itong Diyos? Diyos ba talaga itiya o diya? Kasi nang panahon kung din uso na itong pagiging pilosopo. Nila nagtikang 1700s. So, pagkada itong topic ang Jesus Christ, ano? Nagkamaydaan niya itong dako ka-challenge niya doctrine. Eh, totoo naman. Kita din niya simbahan, di mo na kita blindly. Or nasuga-suga na itong buta na basta lang nga, kung nahinga nga Diri kita nag-una-una. Sugadan na itong dating nga, pero wala kita mga mga kung ano lang itong sugat dito, leader, siya na. Itong atong din bagamat iya ko nagtutugdo kay iyo, try niyo pag-ipagana itong atong mga isip. Pagpapayana itong mga butang, pag-challenge kung totoong iya o iya. Wala ada may itong guidance itong Holy Spirit, pero ada lagi itong atong pag-una-una itong atong kalagaringan. Kaya dati natin yung simbahan, diri kita gitutugdoan yung mag-una-una itong kalagaringan. Diri ka lang umato itong pastor. Diri kapag-ato talaga itong pastor. Pag testing ba, na diri man kita nagtitigo-tigo, hindi masaring kita na almost truth, aranin ka matuoran. So natin diri, ito mismo ka matuoran. So, di ko nagkailangan i-emphasize sa iyo. Yan na, makalikita. So, Age of Reason, asya ng panahon kung diin ang mga tao challenge, testingan ini nga doktrina. Kay makikita mo naman natin, haton lano. Makikita, haton yan ang pagmuna-muna, ma-i-imagine ka natin nga, Jesus Christ, 100% nga Diyos, 100% nga tao. Paano ba natin ma-dedepensahan? Kaya aga makita ito, parang kita nagpipili, ini, nasa right, or hindi nga.
paano daw lahat natin makikita? So, mga kamag-araman na nga nag-i-restore hindi ha? Nag-aram na yun mga Kaya kung kamag-aram. natin babaruan ang Diyos, ludo ha. Ito, Ang kamay nga anak. amo na ito, importante sister, itong pag-aaram itong tama. Ganito nagtutugdo itong tama. Okay, sige. Kung kita, kay tayo ito natong time, diretso kita, dahil kita yung lesson. So, makain man kita, diin man kita mag-aaram para makita natin itong kamatuoran. Diri almost truth ha, diin man kita mag-aaram para makita natin itong kamatuoran. So, makain kita ito, Bible. Siya malita nagtutugdo itong ni Paan. Tutugdo itong pulong itong Ginoo. Makain kita itong Bible. Itong Bible, nagpapakita, klarado na nagpapakita na ito. In Jesus Christ, hingay mo na ito niya every week. Medyo alaba na ito ni Jesus Christ. Pag sumaring nga ng JC, Jesus Christ ito niya, ha? Jesus Christ, equivalent niya Diyos. Equivalent niya Diyos. Nasing itong Biblia. Nasing hira, intrayan niya na pagsiring ni Jesus Christ, and divine nature ni Jesus Christ was added later. Ibig sabihin, inabot lang panahon, parang naging uso na lang na igindugang nila ang Jesus Christ ano yung pagiging Diyos. Parang, sugod ba itong parang na-upgrade ba? Itong gitutuon, itong tao. Asya itong pakahiniring itong mga scholars. Okay, sa bagay, diri man nga tanan nga mga nag-aaral itong pulong Ginoong luwas. So, itira pagka-intindi nga parang inabot ano sa ang panahon lang at parang nahinugliya nga gindugangan nila pagkakilala kan Jesus Christ na Diyos. Diri mismo, antikang pala Diyos na. Parang naitugang na. Wala, parang ni Kristo ba, amang pinapuran na naman. Oo, parang sa ganito, pinapura niya nga eventually pag abot ng panahon per 100 years, ginkuha na yung Jesus Christ na Diyos. Mali po itiya ha? Mali po itiya. Ito natong ginaadman, tikang pala before ikihimo itong kalibutan, Diyos na iya. Aad ko na iya. Ano? So, makanda kita nga, gintraya nila pag-testing ang pagiging Diyos itong Ginoo. Kay, nasa ito niya mga scholars nga, igindugang nala ko na iya ni ano, hindi nga duduwa kasi ito sa laring. Ni Apostle Paul nga ni John. Yung Apostle Paul nga John, nasa yung hira, ito yung mga kritiko, nga na-influensahan na hirahan mga Greeks. Na-influensyahan na hirahan itong Greeks. Si Direk tinutuhan. Kaya ano, hirahan na sila na-influensyahan na hirahan ng Greeks. Kaya ini nga doon, maglakat. Nandadayo itong magkaiba-iba ng mga sa inyo natin mga city. Ano na panahon. Dara kay hira, pero may hira saturated, pero may hira ato, nakakasalamuha itong mga tao. Kung siring pa ato, kung hindi kita, mga Hudiyo kita, na-influence yan hira mga tagagawas. Pero maaraw kita nga, ini nga doon, pinilit niya ang Diyos. Nandiri niya influensya at mga tagagawas. Mismo, ang Diyos, pinaagi hayra nga doon, nagsusumat niya Diyos. Diri niya influensya kan Paul, kan John. Ang gasit nila nga itong mga scholars nga influensya na ang mga Greeks nga ni Jesus Christ inimo pinanggihan mga surat ni Apostle Paul ni John nga ginhimo niya nga Dios. Pero maaram kita nga i-Apostle Paul ni John pinanggihan faith and gin-believe nato ito niya faith and gin-tanong nato ito Ginoo. Na pinanggihan niya duduwa igin-reveal ipinakita sa aton kung hindi ba talaga itong Diyos, which is si Jesus Christ. Diriit nga natap na or na influensyahan na yung mga tagagawas din. Mismo i-reveal kaya no? Hayra ka doon, hayra balit ang pinaka-close ni Jesus Christ. Kita niya. Kaya mismo yung Jesus Christ face to face, personal, yung naka-istorya. Paano naka-istorya niya Apostle Paul Jesus Christ? Wala daw. Kaya hindi ang panahon ni Apostle Paul, wala naman ni Jesus Christ.
binibigay na gusto ko. Paano ni Apostle Paul naka-istorya Jesus Christ? Ang literal ha? Ang literal. Kaya ang panahon ni Apostle Paul, wala na yung Jesus Christ. Tapos na. Nag-inis niya una-una sa Damascus. Unawi to Yes, first encounter ni Apostle Paul din ha? encounter niya sa Damascus. Damascus. Ano itong encounter na sinisiring? Kung pag-ahay pa nga Paul, ano ibig sabihin niya? Si Apostle Paul, unang-una niya na ka-istorya Jesus Christ literally. And nagta-travel niya, nagbiyabiyahe niya dito sa Damascus, Road of Damascus. Ito nga Road of Damascus, kaya inat niya sikat, kaya gihalabait niya nga street kadalan. Dida ito nga Road of Damascus, dida iti Jesus Christ, ika na lang, liwanagan na tiya, yung nakakabuta nga kuan, yung liwanag, na mismo, binabati ni Apostle Paul ng boses ng Ginoo. May dito na accounts da itong Biblia. They relate sinisering upon. Ano niya? Book of Acts. May da. Personally, yan na dito But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of you is not after man. For I neither received it of man, neither was I told it, but the revelation of Jesus Christ. Okay, the revelation of Jesus Christ. So, Personal. it was very personal, literal. Literal. Ang gintugtuan niya ni Jesus Christ, ikimpakita ay ini nga itong binabase. Ini nga din itong Biblia. So, makikita natin dito ang asya po ini, ito natin, ginutugdawan, asya po ini, ito natin gintutuhan. Ngan wara at iya pagbabag o tikang ng tikang man. Tikang ang panahon na apostolis, wara po po at iya pagbag. For 3 years, I get it done. According to Galatians 1:17-18, neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and Paul with him 15 days. For 3 years he was Disciple yan. disciple by Naging disciple yan. personal talaga. So, makikita natin nila waray pagbabago ng kamaturan. Tikang ang tikang, kung ano nahitabok, asya lagyat, ito natin gitutugdo, asya ito natin gitutugdo. It nagbabago wala nila itong pagiging desidido itong tao. Asya nito nagbabago nila. Willingness na pag-accept ito niya kamaturan. Asya nila. So, makikita natin nila na itong Biblia, okay? The Bible clearly ipinapakita ni Jesus Christ Ginoo. Okay? Okay, magaling kita. And dito na lang lesson, so we point the Bible. So ito, Biblia, ipinapakita talaga na niyang Jesus Christ, hiyaan Diyos. Ano? Ano nga pamahagi, pinapakita itong Biblia nga hiyaan ng Diyos. Hindi. Tinawag niya nga Diyos. Mismo niya itong Biblia. Kadawa, He does things only God.
and do. Katulo, he receives worship. Only God deserves. So, siya niya. Itong Biblia, mismo, itong atong Bible, klarado, maging papakita ha aton ni Jesus Christ, itong Ginoo. Kaya mismo, itong Biblia, tinawag mismo ni Jesus Christ nga Diyos. Itong Biblia, iging istorya ha aton ng Biblia, nga nagbubuhat ni Jesus Christ ng mga butang, nga itong Diyos na itong may kaya magbuhat. Itong Biblia, iginstorya ha ito ng Biblia, igipakita ha ito ng Biblia, nga Jesus Christ nakakarawat itong pagsamba na iya. Nga kundiin, di dahil itong pagkaroon itong Biblia, itong Diyos na itong na-deserve. Itong Diyos na itong angay pagsambahon. Ano? Kita niyo, ito natin lesson, who is God? Ito ba itong Diyos? Jesus Christ. Kaya ano Diyos si Jesus Christ? Kaya itong Biblia nagsumat, itawag Jesus Christ na Diyos. Itong Biblia nagsumat nga nagbuhat ni Jesus Christ ng mga miracles, nga itong Diyos na itong makakapagbuhat. Itong Biblia nag-istorya aton ni Jesus Christ nakakarawat itong pagsamba, pag-worship na iya, only Diyos na itong nakaka-receive. Kita niyo itong ebidensya. Pero makita niya nagiging nagiging historian, nagiging investigator. Klarado man, itong natin lesson. This is simple and klarado. Adi pala kita itong divine nature ng Diyos. Ano? Oh. He only does things only God can do. Suga-suga dito pagpasaylo itong mga sala. Diba? Jesus Christ ang papasaylo itong mga sala. Diyos man is pwede magpasaylo itong sala. Diba? Itong Diyos na itong kaya magbanhaw, itong patay. Jesus Christ nagbanhaw yung patay. Marami iba na nabuhay niya kalimutan niya nagbanhaw itong patay. Instrument, pero itong kon kasi, Jesus Christ, the way niya command. Ano? Pero pinaagihin mo sa mga channel, pero mismo niya. Ngayon, pero tinaman ng ulo. Pero pinahagi, instrumentally. May itong tawag, instrumentation, itong diin, ginawag niya na Diyos. Jesus Christ mismo niya, nagbanhaw. Nagsabi ni Jesus Christ, arise. Back. Jesus Christ nakapag-calm itong storm. Ano? Makikita natin dito nga diri natin kailangan i-twist itong pulong itong Ginoo tungkol ini. Diri natin kailangan itong pulong itong Ginoo maglagay kita itong mga gigoopay nga ideas or pag-convince itong mga tao pinagi itong maupay nga mga pulong. Mismo itong pulong itong Ginoo literal nga nagsusumat ni Jesus Christ Diyos. Ngayon, kung itong tao na nga ni diri sumiring na nga itong tao na diyan nato itong Biblia para din natin mabubuhay. Asya ito, literal. Kasi sa ring pabulaan ito sa nga tao nga may da niya faith, may niya pagtuod, may da niya pag-believe ang iginta ng mga faith niya sa ikas. Para naman itong mga tao, mawaran niya pagtuod itong pulong itong Ginoo makasurog. Kaya maaari kita itong kahilan of nangyaritan. Yes.
siya. May time na pinaka-story ako kanila na ang ano ko eh, nandiyan siya mamati. Tama ba yung ano na sasabi ko na ang Ginoo nandyan talaga siya. Kasi kung anong sinasabi ko, parang ganun ko talaga na naririnig. Opo. Tama naman. Kay namati man talaga itong Diyos kung ano ito natin prayers. Kay Kulawi, ito natin soul, ito natin spirit. Ano itong function ito natin soul? Kasi di ba ito naabat? Nararamdaman natin itong Diyos na mamati. Itong atong spirit, asya itong nakaka-determine or ibig sabihin nakakasigurado. Naintindihan kasi nini. May dakulong itong Ginoo, pintutuan ka, nasyaran kahit kulong itong Ginoo, naintindihan ng naging syarahin. So, tama po ito yan. So, during ito natin prayer time, intimate din na Ginoo, na feel natin, naintindihan, connected kita Diyos. Ang kinaiyahan Ginoo is ang mission. Oo, nature niya. So, kung ano tiya, ang pinaka-basic na tiya na ano niya, pinaka-basic. God is everywhere, no? Oo. Mas kaya hain ka, hindi na ato ka. Pero iba man po itong magsabi kita na nararamdaman mo, na napapakiramdaman mo, na intindihan mo, na nakikinig talaga yung Diyos sa iyo. Sa pinaagit natin prayer. Parang aada naman itong dapat hain mo talaga. Naaraw ka man, God is Mismo itong Holy Spirit, ada ito. Ada man, Kinabuhi. Holy Spirit, nakaka-testify So, asya tiyan. talaga siya. Kasi, nararamdaman ka mo, asya, pero iba to dito ng mga Baptist pastors. Nakikinig ba ang Diyos? Masinad yan siya, God is omnipresent, God is omniscient, God is omnipotent. Wala may explanation. Diba? So, adi kita ito natin pag-aram. Mas mahalaro ito natin na ibabaroan, siya itong kamatuoran nga may natin soul, nalit natin spirit. Ibig sabihin, Pastor, ibig sabihin, sa ilan ni Sister Sophie, feelings ba yun niya ang gumagana sa kanya, hindi yung spirit nito? Both. Itong imo feelings, ganitong truth. Pinaagi itong imo soul, ganitong imo spirit. Ay siya may kiligtas ang Diyos. Ay siya may na-function na imo, basta close ka ang Ginoo. Di rin man imo flesh. So, makikita natin din na Paano naman yung nararamdaman niya? what do you mean? Nakikinig Kasi sa- ayaw niyo bisan ha aton gitutudlo naton didihilo naton simbahan nga diri masyado itong feelings nga nakukuha nitong feelings kasi na susuportahan man kasi iton aton kaintindihan spiritual nga side naiintindihan diri lang yung basta-basta nga naiiyak ka sa Panginoon kay Diyo pa itong mensahe no natural it nga ma-trigger talaga itong imo emotions kapag naintindihan mo talaga ibang level na yan kasi kino-compare man natin itong experience itong mga Pentecost mga born again kasi hera na-involved in nila itong feelings kasi kailangan na itlaan nila i-prime painiton laan ay itong era kalipay din ang Diyos kay sasayaw-sayaw titika pa itong music titika kuan tapos parang yung gigiritik-gitik diri ayaw naton para hapon ayaw niyo i-divorce or i-bulag ito na ato nararamdaman nga emotions para Ginoo kung naintindihan man natin talaga ito niya mga puno especially itong mga doctrines gospel of salvation. So, pwede natin kasi ang ating nararamdaman. Kailangan mabase lang. Mas mahataas lagi itong spiritual truth. So, ginala kita mabase hanggang matuoran kung anong sinisay mo. Yes, ada agad din. Kung baliwaray na ito ng mga nararamdaman. may dalagay apetiya kay ito naton feelings kasi ayun niyo ididiwara kasi usa ito ito naton experience di ba nga ni minsan kung nagte-testimony kita ninganga-oraw kita I'm not talking about ito naton absolute truth tungkol ito imo salvation kay ito nimo salvation nakasettle naka-grounded iya foundation niya itong truth spiritual diri mo feelings Pero base ako ang feelings mo. diri kasi eri man sister Nita itatagan natin itong level ba, itong understanding.
Nga kung mag-aampo nga ni kita Ginoo, especially kung naagi kita yung ipupurihin nga parte ito natin kinabuhi, masakit ka, naghihingalo ka, ada mo talaga yung pag-uraw. Hindi ko nag-question Oo. raw. Ang ako yung question dito, nararamdaman. Kasi kung ibabase natin sa feeling ang ating pagtuon, nag-change ito. But the truth of that... Iba nga ni Poetiya, iba ini aside, iba Poetiya ang istorya ngayon. Nagmamahal ko sila. So itong absolute truth nga sinisiring, itong nga yung salvation, dire it nakasalalay itong feelings, itong feelings nag-change. Pero dire it nim pwede wara kung may daling abaton, tikang itong nga, kamatukuran ngayon na ibaruan. Dire it nim pwede. Mo si Sir, nararamdaman mo talaga nandang siya. Dire nga nararamdaman, kasi syempre, ay iliman, kasi itong imo experience kasi na serene. Kaya ako, naagyan kayo makuri na sitwasyon. Nagtawag ako Ginoo nga oraw ako. Tapos and then ma-experience natin pinaagi iton pagkalma kay di ba? Naabot ka nga ni itong bango, naabot ka nga ni pare may da pare nagsisunod-sunod na ilagaampo ka Dios. Tapos eventually hinay-hinay slowly hinay-hinay nawawa itong kadlok. Nararamdaman mo na ada itong Diyos. Ibig sabihin, nakaka-experience ka, ibang Itong power rin nakumitahan. oo, at gahom itong Ginoo. Ayaw itong nga pagiging superstitious na makuhan. Kung mapapansin natin ito natin experience, edi itong hierarchy, truth, spiritual truth, kasi nakakaluwas. Ganito natin experience, ito natin feelings, secondary na natiya. Kumbaga, epekto na natiya. Epekto na natiya. Ayaw ka mo ka-confuse. Ito yung mga bagay. Kaya mag-iba itong ka ng salvation, mag-iba ito ng prayers. Yan, istorya. Nung nagnaklase naman na ito man din na. Kamanaw ako nun, hindi ka na pura yung anak labawan Ginoo nga mas away kahadlutan kung sinabi mo. Wala na naman kapitin ng kapura. Ikadatangalit ako nila. Hindi ni. Wala ko nung Iba kasi itong Diba sa sila hindi ka pwede kasi Iba, empirical truth, ibig sabihin, pwede mabago, which is tama. Di kasi tiya sister na makikita natin nga. Iba kasi tiya na istorya, totoo ito yung binsisirin. Diri tiya pwede natin basihan natin feelings. In terms ito natin salvation. Hindi rin yung conservation. Baga po baga, as a book, kay, di ba may adapt kita time, di ba hindi narayo ang Ginoo. May adapt kita time, nagkakaroon kita pa rin, hindi rin pinamamatay yung Ginoo. May adapt natin nito, may oras kita nito ng solar. Yes. Pero nasa rin may access ko. Hindi ka pwedeng ibase nila. Diri man nasa rin kita nga Hindi, ibase kita kung ano ang promises. tama kay tiya, ayun na ila ka man nag-confuse nila. Itong sinisiring R6 Pro, you do not need ito mo feelings mag-determine kung ano ito mo magiging actions. Especially kung, for example, nga diri ko man-feel para mag-aram, diri ko man-feel nga magsimba. Pero ito mo responsibilidad ada na intindihan mo. Diri, kasi diyan ibig sabihin. So, ito natin feelings as Christians, makapapansin natin, diri tiyan kasi itong primary nga kasi kumpas natin kung ano itong pagbubuhaton. Which is, na-feel him na abot. Abata, ito yung inaabot. Nararamdaman talaga. Nararamdaman, di rin yung pwede baliwara. Pero di rin naman ibig sabihin niya, kung masaya ka, di ka man feel para magsimba. Di rin ibig sabihin niya, siya ito yung pipili yung moral compass. Di rin ito, naintindihan mo, ay mo responsibilidad ng Ginoo. Ada na kasi ito ni mo discernment nga, bubuhaton ni meaning ng mga butang para ang Ginoo. So, ayaw ka confuse. Medyo na-confuse ka pa sa Trinita. Iba ito niya istorya. Kasi, ito niya sinisiring sister sa grave. Nag-aampo hiya. Yan, naaabat niya na itong presensya itong Ginoo. Well, naaabat natin all the time. Itong Diyos. Pero mas closer kita, itaha Ginoo once nag-spend more time kita may itong prayers, itong pag-reading. Ada ito natin gutay ang mga parapareng pagsamba iya, pag-worship iya, kanta iya. Naapatit natin.
Ano? Na? Hindi wala. Ano? So, syempre tiya, ano? Wala na, paano natin oras. So, didala na nila akong puputulon. Okay. Sige. Sasagot ko ta ato na gana. Tama pa bang gumamit ang iba? Halimbawa, answered prayer kita. Mga instant prayer, tama ba yung nagamitin yung instant prayer? Ano instant prayer? Ay, automatic man na binabaton, ang expression ng tao na nasasabi na instant prayer, tama ba yan? Mga instant na panalangin. Mga Halimbawa, tigil ko. Halimbawa, nakamayad din ko sa mga kamayad. Ang kwarta nga ang kwarta dito, may kwarta. Provision. Ito yung binabaton. Opo. Tama ba yung gumamit ng mga word na gano'n? Sa sugadato. Ito yung mga instant. Aton lahat mga Expression na lang ba? expression lang dapat. Pero kung pag-aadman natin talaga itong pong itong Ginoo, matanan may timing. Kasi gamitin ko yan ng panahon. Kaya nga, sumunod sa akong utak. Di repeat yan ang mga instant prayer kay kung naiintindihan natin itong plano itong Diyos. Isa nga ni Andis pa, iwan ka Instant prayer at instant answered prayer. Nasa na nga ni. Kung nauna-una nila niyo, kung nauna-una nila niyo, bisa nito na yung pagbuhat itong sala para may kang Ginoo, kumubuhatan nila sa ating oras sa future. So, ito yung mga instant, yung mga answered, yung mga prayer. Oo, para hato, kay mga tao nga lang kita. Pag kita natin na Diyos na nag-ampuak, yung bato ng Ginoo tigda. Pag kita instant. Pero kung kupulawan natin plano itong Ginoo, nakaratag ni Tiya, ginuhulat ni Tiya nga patungan. Kami na doon, Pastor, halimbawa, may kunagawang